sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro kung merong isang ebanghelyo na makakarelate tayong lahat, ito yung ating ebanghelyo ngayon. Sapagkat sa isang banda, lahat naman tayo ay dumaan o kaya ang iba ay dumaraan sa mga bagyo o unos ng buhay. Noong isang araw, meron akong nakausap na isang babae na ang sabi niya ay 2 years ago, yung kanyang anak ay namatay sa dengue. At habang nakaburol yung kanyang anak, 2 anak naman niya ang nag-COVID positive. Noong panahong yun ang kanyang bagyo. Yun ang kanyang unos. Kahapon, meron akong narinig sa isang pagbabahagi ng isang babae. Ang sabi niya, yung kanyang asawa ay nawalan ng trabaho. Ang problema ay 2 ang kanilang nag-aaral sa kolehiyo. Ang kanyang bagyo ay paano niya pag-aaralin mag-isa yung kanyang 2 anak. Puro lahat tayo mga kapatid sa isang banda, ating pwedeng makita yung ating sarili sa ating ebanghelyo sa ngayon. Pero sa ating pagninilay, 3 bagay yung ating pagtuunan ng pansin. 3 D. Yung unang D is danger, panganib. Sa ating ebanghelyo, ang sabi dito ay sinasalpok ng mga alon ang bangka ng mga alagad sapagkat pasalungat ang hangin. Tandaan natin, kahit marami sa kanila ay mga mangingisda, sila pa rin ay nakaramdam ng takot, ng panganib. Kasi alam nila na nasa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay. At ang nangyari ay ito'y nasa lawa ng Galilea. No? Alam po nyo ang sabi nila, ito daw salita na sea ay sa Hebreo ay Yam. Pag sinabing Yam, kasi Sea of Galilee, Yam Kineseret, ang ibig sabihin daw ng Yam is roar. Ibig sabihin, dagundong. No? Sapagkat yung tubig, yung dagat, wala tayong control doon. Sabi nga, unpredictable lagi yung dagat. Minsan patag, minsan tahimik, minsan magulo, minsan maalon. Kaya nga magandang ating tignan, sa isang banda, marami rin tayong mga dagundong na nararanasan o kinakap sa buhay. Pero ang ating pagtuunan ng pansin ay hindi lamang ano ba yung ating karanasan ng dagundong o bagyo. Kung hindi ano ba yung ating madalas na reaksyon kapag tayo ay nakakaranas ng yam, nakakaranas ng dagundong, nakakaranas ng mga nagsasalpukang alon sa ating buhay. Kasi madalas yung ating default mode is panic. No? Tayo ay natataranta. Hindi natin alam yung ating gagawin. Natataranta tayo kapag mayroong problema sa mga anak. Natataranta tayo kapag kinakapos yung ating pera. Natataranta tayo kapag mayroong hindi magandang relasyon. Natataranta tayo sa napakaraming bagay. Yun ang ating default mode. Pero sa isang banda, sa ating ebanghelyo, ating nakita na yung pagsalpok ng mga hangin ay naging pakakataon din para kumapit ang mga alagad kay Jesus. No? Kaya nga, ito yung unang ating tingnan, danger. Ano ba yung mga panganib sa ating buhay na naging daan, naging paraan para ating mas lalong makapitan at mapagkatiwalaan ang Diyos? Siguro marahil narinig niyo na po ito, na yun daw salitang crisis sa Chinese, ito'y salitang Wei-Ji. Pag sinabing Wei, crisis. Pero pag sinabing Ji, opportunity. Kasi para sa mga Chinese, yung bawat krisis ay oportunidad. Siguro marami sa atin nakaranas din yan. Kung kailan parang tayo ay dumadaan sa krisis, naging pakakataon yun para ating makita yung iba nating kalakasan, para ating maisip ano yung ating pwede pang ibang gawin. At sa isang banda, sa mga panahon din ng krisis, pwedeng doon tayo mas lalong mapalapit sa Panginoong Diyos. First D, danger. Pangalawang D, declaration. Sapagkat sa ating ebanghelyo, napansin ng mga alagad na mayroong papalapit sa kanila at agad-agad inakala ni Pedro na multo yun. No? Kasi sino ba naman ang mag-aakala
na merong lalakad madaling araw sa mismong ibabaw ng dagat. At sabi nga nila sa mga Hudyo, yung dagat ay lugar kung saan nakatira ang mga masasamang espiritu. Sapagkat ang sabi ko nga kanina, uncontrollable kasi yung dagat. Pero napakagandang simbolo na si Jesus lumalakad sa ibabaw ng dagat. No? Parang sinasabi ni Jesus, mas makapangyarihan ako sa lahat ng mga takot ninyo. Pero maganda pong ating tignan na nung inakala ng alagad na si Jesus ay isang multo, agad-agad siya ay nagpakilala. Ang sabi niya, huwag kang matakot, ako ito, si Jesus. No? Puro maganda po yung katagang yun, ako ito. Sapagkat yan ay narinig din natin sa lumang tipan, kung saan sa aklat ng Exodo, sinabi ng Panginoon, narinig ko ang hinanaing ng bayang Israel. Kaya sa kanyang pakikipag-usap kay Moses, siya ay nagpakilala, ako ay si ako nga. No? Parang sinasabi ng Panginoon kay Moises, ako ang magpapalaya sa bayang Israel. Ako ang magiging daan ng kanilang kaligtasan. Kaya sa pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad, nung sila ay kinakabahan, para bagang sinasabi niya, ako ay si ako nga. Kung paanong pinahupa ng aking ama sa lumang tipan, ang pangamba ng mga Israelita, papahupain ko rin ang inyong mga pangamba. Papatahimikin ko rin ang mga alon sa inyong buhay. Yan ang pangalawang ating tignan, declaration. May mga pakakataon kapag tayo ay nakakaranas ng Diyos, dun nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Kasi hindi natin control yung ating karanasan. Wala tayong magawa. Kung hindi sa mga panahong yun, parang sinasabi ni Jesus, ako ang nagpakain sa 5,000 kalalakihan, wala pa ang babae at mga bata. At ako rin ang magpapahupa sa mga bagyo na inyong kinakaharap sa ngayon. Ito po yung pangalawang ating tignan. Balikan natin yung ating karanasan kung kailan nagpakilala, hindi lamang nagparamdam ang Diyos nung tayo ay takot na takot, nung tayo ay kabadong-kabado, nung tayo ay dumadaan sa mga panganib sa ating buhay. Pangalawang D, declaration, pahayag ng Diyos. Nagpapahayag ang Diyos kahit sa mga takot natin sa buhay. Pero pangatlo po at panghuling D is distraction, yung pagkabalisa. No, sapagkat sa ating ebanghelyo, nung napakilala si Jesus sa mga alagad, ang sabi ni Simon Pedro ay, Panginoon, kung talagang kayo yaan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. At nag-imbita si Jesus, halika. At ang sabi ng ating ebanghelyo, lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Mga kabatid, nakalakad siya sa simula. No? Wala ni isa man ang nakagawa noon. Pero ano ang sabi diyan? Papalapit siya kay Jesus. Pero ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Agad-agad, he was distracted. No? Kasi walang garantiya na kapag tayo ay patungo kay Jesus, we are directed towards Jesus, na wala na yung distraction. Meron pa rin. Marami pa rin mga temptations. Marami pa rin mga pwedeng makapukaw at makaagaw ng ating pansin. Katulad ni Pedro. At yon ang mga pakakataon kung saan tayo ay lumulubog. Pero yung ating ebanghelyo, hamon din yan sa atin na kapag tayo ay nakaramdam na unti-unting lumulubog tayo, madali ang sinabi diyan ni Pedro, Panginoon, tulong, sagapin ninyo ako. No? At ang sabi ng ating ebanghelyo, agad siyang inabot ni Jesus. No? Walang pagdadalawang isip si Jesus, inabot niya yung kanyang kamay ni Pedro. Yan po yung pangatlong ating tignan, distraction. Kapag ang ating lagi napapansin ay yung malakas na hangin, nagsasalpukang mga tubig, maaaring tayo ay agad-agad kakabahan at lulubog. Pero katulad po ng ating ebanghelyo, refocus on Jesus. No? Balikan natin si Jesus. Tumutok tayo uli kay Jesus para agad-agad kanyang maiabot yung kanyang kamay para tayo ay kanyang masagip. Alam po nyo, nung isang araw, meron akong napanood na video sa YouTube. No? Ito ay isang Broadway musical
na ginawa ring film. Ang pamagat ay Dear Evan Hansen. Merong isang kanta na pinalabas doon na nakakaantig ng kalooban. At ang title ng kanta ay You Will Be Found. No? Panoorin natin itong clipping na ito at ating pagtuunan ng pansin yung lyrics ng awit. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up and you'll rise again. Lift your head and look around. You will be found. 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 There's a place where we don't have to feel unknown. And every time that you call out, you're a little less alone. If you only say the word, From across the silence, your voice is heard. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. Let the sun come streaming in, and so reach up and you rise again. If you only look around, you will be found. You will be found. You will be Even when the dark comes crashing through, when you need someone to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So reach out and rise again. If you only look around, you will be found. You will be found. you will be found. Yung title ng kanta,
you will be found. Ang sabi nung lyrics, have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear, like you could fall, and no one would hear? And then merong part, because when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. Someone will come running, and I know they will take you home. You will be found. Pero magandang ating tignan, may mga pakakataon ba na pakiramdam natin tulad ni Simon Pedro na tayo ay takot na takot, tayo ay hindi napapansin, tayo ay lumulubog, at walang nakakakita sa atin. Sana sa ating ebanghelyo sa ngayon, makita natin ang ating sarili, hindi lamang kay Simon Pedro. Humingi tayo ng tulong kapag tayo ay takot at kinakabahan sa buhay. Pero sana atin ding makita yung ating mga sarili kay Jesus. Kamay na handang umabot sa ating kapwa, sa ating pamilya, kung ang pakiramdam nila sila ay lumulubog at nanghihina sa buhay. Sana wala ni isa man sa ating pamilya o sa ating pamanan ang magsabi na walang nag-abot ng kanilang kamay nung sila ay lumulubog. Sabi nga nung ating ebanghelyo sa ngayon, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Sana mga kapatid, ating laging imbitahan si Jesus sa bangka ng ating buhay para ang bawat isa sa atin magkaroon ng kapayapaan. 3 D ang paanyaya ng ating ebanghelyo sa ngayon: danger, declaration, and distraction.